President. Siya lang po ang presidente na napakatapang na magsabi ng gano'n. We cannot afford to fail. The more na we cannot afford the Filipino people who are expecting us to do our mandate. And slowly, naramdaman ko ako mismo. Naramdaman ko yung pagbabago ng pagtingin ng taong bayan sa ating kapulisan. Hindi siya nagbubuhat ako ng bangko. Every time magbiyahe kami, kausap ko yung Edicampo. Ito si Caro, Wilson Caro, si Glenn Alegado. Pag nasa sasakyan na kami, pagpasok ng sasakyan galing sa engagement, sabi ng Edicampo, Sir, makatuo ba ka sa nita mo sa mga karon? Sabi ko, di ko katuo, Glenn. Gano'n? Kami po sila ba, di may katuo, gano'n inaano na sila. Bakit gano'n na lang yung taong bayan? Everywhere I go, kahit saan ako pupunta sa Metro Manila o sa probinsya, ang tao, gasmag ba, magdugok. Magdugok, ikot nabukang naman siguro yung mga tawhanan na rin. Kasi masunod sa ulo yung mga tawhanan na rin. Mudas magman. Mudas magpapicture. Magko na eh. Dili mapagan. Yung mga security ko, mabuang na lang tinulak. Kaya, wag ko bigamol. Sa una, after alas 5, dili pa ko si PNP. After 5 o'clock, nasa bigamol ako, sir. Lakad-lakad, hanap na makain konti, then manood ng sine. Tapos uwi na nagkrami. Since nung nabalita na mag-PNP ako, doon na nag-start. Doon nag-PNP ako, sir. Pupunta ako doon. Nakakap ako, naka-jacket. Lakad, gano'n. Paglakad, may isa nakakilala. Uy! Si Chief Bato. Sir, pwede pa picture? Picture. Makita na iba. Makita na iba na meron na nandun ako wala. Dasmag na. Wala, pandemonyong yung bamol. Naglipog ko. Inala ba ko kagwapo nga? Kagwapo na ito. Isa lang ang indicator dyan. Isa lang ang indicator. Yung frustration ng taong bayan sa failure ng ating gobyerno na i-address yung problema ng droga, kriminalidad at korupsyon. Yun lang talaga. Sawang-sawa na yung taong bayan. Kaya ngayon sana tayo magkaisa. Hindi lang tayong kapulisan, pati mga LGU, tayo mga civilian mismo, military, pagtutulungan natin talaga ito na talagang itayo natin yung bandera ng Pilipinas. This is our last chance. Otherwise, after the Duterte presidency, kung sino man ang papalit, I don't know kung kakayanin niya yung ginagawa ni Presidente Digong karon. I don't know kung kakayanin nila. So, chance na po natin ito. Tuloy-tuloy na po ang laban. Sana, mananalo tayo in 6 months. Tuloy muna, kunti lang. Relax lang muna. Kaya ulit-ulitin ko na ang sino man sa kapulisan na mapatunayang kasangkot sa illegal na droga ay mabibigyan ng nararapat na parusa. Magbago na ang dapat magbago. This is your chance to save your career and live better lives. Huwag niyo itong sayangin. Huwag niyo itong sayangin pa. Maging mabuting ehemplo kayo sa ating mga kababayan. Sabayan natin ang pagbabago sa buong bansa. At ito ay ating bigyang buhay sa pamamagitan ng pinag-ibayong serbisyo. Bilang ama ng organisasyong ito, nais kong makita ang marami pa mga bayaning pulis sa ating mga hanay. Hindi nyo kailangan magbuwis ng buhay upang maging bayani. Maghandog lang kayo ng malinis at maayos na paglilingkod. Pairalin ang disiplina, magpakatatag sa gitna ng unos, maging matapang sa harap ng panganib, taas noong harapin ang anumang pagsubok at magsilbi mula sa puso. Dito palagi, puso. Sa ganitong paraan, makikiisa kayo sa hanay ng ating mga bayani. On the part of the PNP leadership, let me assure you that we continue to look into the needs and requirements of the service. Hindi lang ang pagsugpo ng krimen at illegal na droga
ang nasa isip ng inyong liderato. Hangad namin ang kapakanan ng bawat miyembro ng pulisya, uniform man o non-uniform. We are not only working towards providing you with the tools you need to help you perform your functions better, but also with the benefits and privileges that will help you give your families a better and more comfortable life. For as long as you do your job well, we will support you all the way. Magtulungan lang tayo para sa sambayanan. Let us celebrate the police service 150th year with a renewal of our commitment to the police ideals of service, honor, and justice. Naway patuloy na maghari sa ating mga puso ang paglilingkod na marangal, malinis at makatarungan. Sa ating lahat, maligayang bati sa pagdiriwang natin ng 115 taong anibersaryo ng serbisyong kapulisan. Before I end, baka hindi na ako makauwi sa bahay, nakalimutan ko palang i-recognize yung presensya ng aking asawa. May first lady. Baliktad na po ang panahon ngayon. Hindi siya ang nagsisilo sa mga artista sa Manila. Siya ang pinagsisilusan ng mga artista. Sabi sa akin ng mga artista na pupunta sa opisina, nakakaingit naman sir at nagsisilos kami sa misis mo. Bakit siya ng pag-asawa mo? Siya ang pinagsilusan. Okay lang? Okay lang. Yung palang mga misis ng class 86 na dito. Please stand up yung ladies ng 86. Dalawa lang ba kayo? Dalawa lang? Tindog para. Yung aking mga anak, yung aking mga dalaga. Kayo, pakilala kayo. Napakilala ko sa inyo para tulungan nyo ako pag nakita ito sa mga mall, baka kidnapin ito ng mga drug lord. Alam nyo, yung mga drug lord, pag hindi nila ako nakuha, hindi nila makuha si President Duterte. Doon sila titira sa weakness kung saan tayo mahina, sa pamilya. Marami na akong alam doon na sa Manila. Hindi niyo alam, hindi na babalita. Pero umiiyak na sa akin pupunta ang isang opisyal na nagtatrabaho against drugs. Sir, ganito po nangyari sa buhay ko. Kaya ako nagkaganito. Personally lang, kinito sa akin. Yung wife niya, kinidnap ng drug lord. Yung anak niya, kinidnap ng drug lord. Hindi na babalita yan. Kung grabe ang suffering ng mga tao na nagtatrabaho against drugs. Ganun nakatindi. Mabuti sana kung magtatrabaho mga Pilipino lang. Meron pa nagtatrabaho na foreigner. Ganun katindi. Kaya pag hindi tayo kumilos ngayon, walang pupuntahan. Mabubuhay tayo under the threat of narco-terrorism. Narco-terrorism gagawin nila. Sa ating lahat, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much for the lively and opening message. Sir, please take your seats muna. May nakalimutan lang ako. Meron pala ako i-award, sir. This is, please take your seats. Yung dalawang awardee dyan sa encuentro, please tumayo kayo dito. Yung may mga wounded, dito kayo. Aid. Just to emphasize, na kung tayo po, kung kami, kung ako, ay gusto na lang akong pamatyon itong mga polis na mga skalawag, yung mga nagabaligyang droga, nag-recycle ng droga. Kaya mga polis na ito nga tarong, nga nagserbisyo, nga buhis na ilang kinabuhi, dili mahadlok mamatay, para mas dagang mas lang mapatay nga mga drug lords o mga drug pusher. Ako sila tagaan o tag-isa ka Glock 30 kanang 45 km.
45 caliber na pistol. O 45 na dili na nang isa ka bala ron tumba ni Daglord din ha? 45. At saka, ikaw mo na, ito, marami pa kong Glock dyan ikot pa kong bumitaw, marami kong bibigay. Dagdagan mo yung pensi of the year. Si Pugi. Pugi. Ito dia. Kini si Pugi, kung hindi nyo alam, ito yung pinakamagaling na operative ng Davao City Police Office. Hindi mo siya, lahat ng intelligence operation na ginagawa nito, hindi na siya nasusunod. Dahil tanawan yung mukha, di mo ginawa. Di ginawa ang pulis. Wala. Tuyo ang boomer. Sa tinood lang, kini si Hororan. Maunay ka itong, sa itong grupo, patay mo. Ha? Mayroong isang malaking grupo dito, organized crime group. Nahuli na mo yung isa, napatay na mo yung isa. Nakuha yung cellphone. Pag open na mo sa cellphone, panahon pa ito ni Inday Sara. Si Mayor Inday Sara, pag open na mo sa cellphone, naa dito ang text. Kini ang ato mga target. Pakitaan ninyo ni, na tagaan ta mong 200,000 pag nakuha ninyo ni. Pag open na mo sa picture ni Pugi. Oh, talaga yung malaking organized crime group yun. Picture niya, nakakalat na sa mga membro, ginatarget na siya. Kaya di ko masaya nga mo, hatag ang pusyon ko. Salamat. Thank you very much, sir. And to show our relentless gratitude to our guest of honor speaker, a plaque of appreciation was prepared. May I request our regional director, the Chief Superintendent Manuel Garland, to hand over the plaque. He will be assisted by the members of the command group. Citation reads, Plaque of appreciation is here represented to Police Director General Ronald M. De La Rosa, Chief Philippine National Police, in grateful recognition and sincere appreciation of his benevolence, in gracing the 115th Police Service Anniversary Celebration with the theme, Hamon ng Pagbabago, Pinatibayong Serbisyo, as the guest of honor and speaker. Given this 9th day of August 2016 at the headquarters, Police Regional Office 11, Camp Canteen M. Merecido, Davao City.